Pagkasambit ni Kael ang salitang yon, ay napabalik siya ng tingin sa kanyang ama. Pero nakita naman niya na parang maski ang kanyang ama at ang lahat ay nagtataka rin sa pagdating ng mga lumantao sa kanilang asyenda. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. At bigla-biglaan naman ata ang mga lamak sa kanilang pagdalaw dito. Komento pa ni Senyor Lucero. Pero sa pagbaba naman ng mga sakay ng karawahe, ay napalingon din sa kaliwang bahagi ng asyenda si Ingkong Yamada, sapagkat parang may isa pang paparating na grupo. Pero sa kabilang bahagi ng daan naman ang tubuhan ng Casagrande. Tignan nyo! Mukhang may paparating pa! Salita ni Ingkong Yamada. Sabay turo nito ng kanyang kamay sa kaliwang bahagi ng asyenda. At sa pagbaling ng tingin ng lahat, medyo maalikabok ang daan dahil sa mga purong kabayo lamang ang nananakbo doon. Kaya hindi pa nila maaninag ang paparating hanggang sa mga ilang sandali lamang. Ano? Senyor Erasmo? Medyo pagkabigla pa ni Senyor Lucero sa pagsipat niya sa nasa unahan ng mga paparating na panauhin. So recap tayo mga kabagis. Ngayon ay sa Casagrande nga, sa pagdating ng dalawa pang pamilya, lumantao at lamak, ay ibig lang sabihin nito ay parang nandito na rin ang 6 na apelyido o ang 6 na pamilya na ngayon ay nasa loob na ng lupain ng Casagrande. Kasama dito ang Salandig, Dalagit, Del Fierro na ang representante ay si Ginoong Pipito, Salvacion na alam naman natin na si Senyorita Matilda. Nakakapanindig balahibo, di ba? Dahil nung huling nagsama-sama ang 6 na pamilya sa lugar na ito, ang Casagrande, isang madugong gabi ang nangyari o labanan na siyang naging sanhi naman ng pagkamatay ng 2 dalagit, si Selvino at Severino. At sa mga bago dito sa channel, kung hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ko, magsimula na lang kayo sa part 1 ng kwento para ma-feel nyo yung sinasabi ko. Sa kwento tayo. Pero ano nga ba? Bakit nga ba? Ano nga ba ang pakay ng 2 dumating na pamilya? Dahil ang tanong nga ay bakit sila nandito? Tahimik noon na nag-abang ang pamilya Dalagit at Salandig nang may isang lalaki na mukhang binata pa mula sa grupo ng lumantao ang lumapit na sa kanila. Kasabay noon ang pagbaba naman ni Erasmo Lamak sa kanyang kabayo. Buenas tardes mga senyor. Bati ng binata kasabay ng paglapit na rin ni Senyor Erasmo Lamak. Buenas tardes, Senyor Micael. Masamang balita. Nakuha na ni Gregorio ang hiyas sa gubat nila Uban. Ano? Doon na ay nagkatingin-tinginan ang lahat. At makalipas lang ang ilang minuto ng pagkikitang iyon ay nasa loob na nga ng Casagrande ang 6 na pamilya. Dahil sa nandun pala ang lamak at lumantao para makisanib puwersa sa mga dalagit at sa iba pang pamilya. At sa isang iglap ay parang naging pagpupulong na ang nangyari. Sa dating mesa nga, magkatabi sa upuan si Lucero at ang asawa nitong si Matilda bilang representante ng Salandig at Salvacion. Sa ibang upuan naman ay nakaupo si Erasmo Lamak, Rico Lumantao at si Ginoong Pipito bilang representante naman ng Del Fierro. At magkatabi naman noon ang mag-amang Dalagit, si Senyora Madurino at Senyor Micael. Paano ko ba sisimulan? Ganito. Nagpapasalamat na lang ako sa inyo, mga senyor, dahil sa inyong pagdating. Lalong-lalo na sa inyo, Senyor Erasmo at Senyor Rico. Mukhang bata ka pa nga, Senyor Rico. Pero nakikita ko naman sa iyo ang kakayahan ng isang magaling na bagong tagapamahala ng Asyenda Lumantao. Salamat sa papuri, Senyor. Tugon ni Rico Lumantao. At sa iyo, Senyor Erasmo, nakakalungkot man ang iyong balita na nakuha na nga ni Gregorio ang hiyas mula sa gubat Dilauban at maraming nawala sa iyong mga tauhan
dahil din sa pakikipaglaban. Wala na tayo ngayong magagawa doon sa ngayon. Dahil mahaba-haba na ring panahon ang pamamayagpag ni Gregorio para sa kanyang mithiin. At hindi naman lingid sa inyong kalaman na kung sino man ang may pinakamabigat na damdamin kay Gregorio o sama ng loob dito, ay kami yon na mga dalagit. Dahil sa kung susumahin, ay si Gregorio lang naman ang talagang dapat sisihin sa pagkamatay ng aking mga kapatid. Isipin nyo ng mabuti mga kasama. Pinaikot-ikot tayo na parang trumpo ni Gregorio para lang sa kanyang masamang hangarin at sa hiwaga nga ng mundong ginagalawan ng 6 na pamilya. Umabot na tayo sa ganito. Ngunit sa tagal ng panahon na nakaupo ang pamilya sa upuan ng kapangyarihan, ay ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na ang isang Gregorio Baldombre lamang ang wawasak nito? Nagkatingin-tinginan ang mga pamilya na nasa harap noon ng mesa. Siyempre, hindi, Senyor Amador. Salita naman ni Ginoong Pepito. Lalo na't ang demonyong yun ang kumuha ng buhay ng aking anak. Dagdag pa nito ng may galit sa boses. Oo nga, Ginoong Pepito. Kung gayon, ganito na ang magiging plano. Dahil ang pangunahin lang naman natin na mithiin ay katahimikan ng 6 na pamilya. At ang solusyon dito ay sa lalong madaling panahon ay kailangan na nating mapatay si Gregorio Baldombre at buwagin ang 6 na libro ng Irahel o di kaya naman ay durugin na. At mga kasama, alam kong hindi namin magagawa yon nang walang tulong sa 6 na pamilya dahil sa mas lalong lumalawak na ang lupon ni Gregorio. E anong suwestyon mo, Senyor? Komento ni Lucero. Ginoong Pepito, pumunta ka sa Silay at kausapin mo si Don Alejandro at kung kinakailangan na pumasok ka sa gubat si Leona, gawin mo. Kunin mo ang mga taong pwedeng makatulong sa atin sa labanan. Sige, sagot ni Ginoong Pepito. At sa'yo naman, Senyorita Matilda, kailangan din namin ng tulong mo. Gusto kong kausapin mo ang iyong pamilya. Dahil kahit alam kong konti na lang ang nagtatangan ng itim na kapangyarihan sa inyong pamilya, malaki pa rin ang magiging tulong nito sa kumbating espiritual kay Gregorio. Ikaw na ang bahala sa pamilya Salvacion, Iha. Ipinapaubaya ko sa iyo yon. Sasamahan ka na lang ni Senyor Lucero sa pagpunta mo sa La Carlota at si Isla na lang ang maghahanda ng hukbo ng mga gabunan. Tumangulang naman noon si Senyor Lucero at higpit ng hawak nila ng kamay ni Matilda habang nakaupo. At sa inyo, Senyor Erasmo at Senyor Rico, yaman din lang na nandito na kayo at nakikianib na sa amin. Mas mabuting dito muna kayo hanggang sa matapos na ang ating misyon. Nang magkomento naman si Kael. Ama, edi ano ho bang konkretong plano pagkatapos ng pagpupulong na ito? Anak, tumayo ka at dumungaw ka sa bintana. Tignan mo ang nasa paligid mo. Wala namang imik-imik noon ay tumayo nga si Kael at dumungaw sa bintana. Nanlaki ang mga mata ni Kael sa nakita niya sa labas dahil nakita niya sa labas si Asin na maraming kasamang katribo nitong Dinggalan na nasa loob na ng bakuran ng Casagrande. Kaya naman napabaling ulit ito ng tingin sa kanyang ama at sabing, Ama, ang ibig mong sabihin ay... Oo, anak. Yaman din lang na nanggaling sa purgatorio ang walang yang Irahel o si Gregorio. Tayo na ang magdadala sa kanya ng impyerno. Sa madaling sabi mga kasama, makikidigmat tayo. Ang 6 na pamilya laban sa sandataan ng kadiliman ni Gregorio. At huwag kayong mag-alala. Dahil mula pa noon hanggang ngayon ay kasama naman natin ang pumuprotekta sa 6 na pamilya. Ang 6 na maestro sa katauhan ng aking anak na si Mikael Dalagit. Kaya hindi tayo matatalo sa digmaang ito.
matikas na talumpati ni Senyor Amadorino. Ibig sabihin, nagdeklara na nga ng malawakang digmaan si Senyor Amador at umaasa naman itong darating ang iba pang pamilya na ipinapatawag niya. Matapos ang pagpupulong na yon ay sinimulan na ng 6 na pamilya ang plano dahil alam nilang hindi birong kalaban si Gregorio, lalo na kung sakaling mabuo nga nito ang hiyas na sa mga impormasyon na nakalap nga din nila ay maaaring ang maging tunay na container ng katawan pag nakompleto na ito ay ang anak mismo ni Mikael at Isla na pinanganak bilang sa dugo ng antingero at ng sinaunang gabunan. At sa paghahanda nga sa Casagrande, Ingkong Yamada, alam kong kakailanganin natin ang mapang ito para sa magiging plano natin sa pagpuksa sa Israel. Salita noon ni Erasmo kasabay ng, mga kasama, ilapag nyo ang mesa ng mapa. Doon nga ay dumating ang mahiwagang mesa. Kung naaalala nyo pa mga kabagis ko, ito yung mesa na mahiwaga na siyang nagpapakita ng kwerdas o mapa ng huling tagpuan para mabuo ang Israel, ang maburol na lugar ng Salvador Benedicto, na ayon nga kay Ingkong Yamada ay dun magaganap ang huling labanan para sa pagkabuo o pagkabuwag ng Israel. Mabuti at naisip mo ito, Senyor Erasmo. Mas mailalatag na natin ang mga daanan o kung saan tayo manggagaling pag nangyari na nga ang digmaan. Senyor Amador, Kael at Asin, pati na sayo, Senyor Rico. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang anyo ng mahiwagang mapa. Sa sambit ng salitang yun ni Ingkong ay nagpalit ito ng anyo bilang sinaunang gabunan. Sabay hawak nito sa mesa at sa mga ilang sandali pa ay nagliwanag na nga ang mesa at unti-unti nang naging maliwanag ang mapa at ang mga kwerdas mula sa 6 na bayan na nakadugtong sa lugar ng Salvador Benedicto. Ngayon ay simulan na nating pag-aralan ng mapa, Senyor Amador, para sa digmaan. Sige. Tsaka na lang natin ipapaliwanag ito sa iba pagdating nila. Doon ay pinagplanuhan nga nila kung paano nila palilitawin si Gregorio sa kung saan man naglulungga ito upang may sakatuparan na ang kanilang mga plano. Samantalang sa mga oras naman na yon ay wala na sa Casagrande si Isla at si Senyor Lucero naman at Matilda ay kasalukuyan ng nasa biyahe upang kausapin ang tiyuhin nito o ang natitirang pamilya nito sa La Carlota. Si Ginoong Pipito naman, gaya nga ng bili ni Senyor Amador, ay hinanap niya nga ang angkan nilang mambabarang. 2 linggo ang ibinigay na palugit ni Senyor Amador para sa pagpaplano at paghahanda. At pagkatapos nga ng ilang araw ay natuwa naman si Senyor Amador dahil sa responde ng ibang pamilya ay pumapayag ang lahat sa nais mangyari nito. Kaya't sa pagdating ng iba pang pamilya ay ipinaliwanag nila ang dapat gawin at kung saang lugar sila tutungo para makipaglaban. At nung naklaro na ng lahat ni Senyor Amador ang kanilang mga ganap sa laban, ay lumipas lang ang ilang araw pa. Ngayon ay, mag-iingat kayo sa daan, Mikael, anak. Umaasa ako sa iyo, sabi ni Senyor Amador habang sumasakay na noon si Kael, Camila at Asin sa kabayo dahil magbiyabiyahe na sila. Pansinin nyo, hawak ni Kael noon ang 2 hiyas at ang 2 tao na kasama niya ay meron ding tag-1 hiyas sa loob ng kanilang katawan. Dahil yung 2 naman ay na kay Gregorio na nga. Kayo rin, ama, mag-ingat kayo. Kasama si Ina at pati na rin yung apo nyo. Huwag kang mag-alala, Kael. Naitago na ang anak mo. Kaya gawin mo ang dapat mong gawin doon, tugon ni Senyor Amador. Sige, ama. Alis na kami. Hey! Hey! Bugaw na ni Mikael sa kabayo at ng 2 nitong kasama.
At ngayon, ilang araw mula nung umalis si Kael sa Casagrande, ay nandito na tayo sa ibang lugar. Malamig ang simoy ng hangin dito. Nang humawak kayo sa balikat ko, Apo Asin at Camila, oras na sa pag-uutib ni Kael ng mga kataga Astrabilose. Sa ilang saglit lamang ay narating na nila Kael ang harapan ng isang lumang simbahan. Inilabas noon ni Kael ang kanyang punyal na pangil ng kidlat at uwi ka nito kay Asin at Camila ng, alisto kayo. Saglit lang naman to. Tumangulang naman noon ang dalawa, si Camila at Asin, na nakasuot noon ng kapa na may talukbong. Dapit hapon na at malamig pa rin ang simoy ng hangin sa lugar. Umuugong pa nga ang alimpuyo ng hangin sa loob ng lumang simbahan. Gawin na natin to, wika ni Kael. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang sisidlan na gawa lamang sa tela. At inilabas mula doon ang dalawang hiyas ng irahel na hawak niya nga. Pagkatapos ay bigla namang tinanggal ni Camila at Asin ang kanilang mga talukbong. At bigla na lamang nagliwanag ang kanilang mga ugat sa muka, pati sa katawan, na para bang pinapagana nila ang bawat hiyas sa loob ng kanilang katawan. Ilang segundo pa ang lumipas at wala namang nangyayaring katakataka pa sa kapaligiran. Gregorio, magpakita ka. Bulong pa ni Kael sa hangin hanggang sa biglang pumutok ang bugso ng hangin mula sa loob ng lumang simbahan. Pero ang hangin na ito ay may kasamang itim na usok, kasama pa ang tunog ng parang isang demonyo. Manda kayo, wika naman ni Kael, kasabay ng pagsigaw nito ng kalasag ng panday! Sa sambit niyang yun ay parang may malaking kalasag na hindi nakikita na sumangga sa impact ng pagsabog ng itim na hangin mula sa simbahan patungo sa kanila. Ibig sabihin ay prinotektahan lang niya ang dalawa. Pagkatapos, sa paghupa ng bugso ng hangin papalabas mula sa loob ng simbahan ay nakarinig sila ng parang yabag ng mga paa. Mula sa loob, mabagal, ngunit parang mabigat ang paghakbang na yon. At maya-maya pa nga ay lumantad na ang isang nilalang. At ito ay si Gregorio. Salamat! Salamat, Mikael! At dinala mo na dito ang aking mga hiyas! Uwi ka niya, kasabay ng pagtigil nito ng paghakbang sa pintuan ng lumang simbahan sa tuktok ng burol ng Salvador Benedicto. Tama kayo sa narinig nyo, mga kabagis. Nandito na nga sila sa huling tagpuan na magtatakda ng kapalaran ng 6 na pamilya o ng Irahel. Pero pagkatapos magsalita ni Gregorio ay Astrabilose, wika ni Kael, kasabay ng hugot niya kay Camila at Asin ng papaatras. Ngunit walang kwenta yan! Wika ni Gregorio, kasabay ng napakabilis na pagkilos nito na para bang kaya niyang apulahin ang Astrabilose ni Kael nang biglang litaw nito sa harapan nila Kael bago pa man makabuelo sa pag-alis ang Astrabilose. Nahawakan bigla ni Gregorio si Asin sa braso, sabay hatak nito. Nabitawan yun ni Kael at huli na nung babawiin dapat ni Kael ito sapagkat gumana na ang Astrabilose. Si Camila lang ang nadala niya, ngunit sa pagkawala ni Kael at Camila sa eksena, nagpumiglas naman si Asin at sundok sa pagmumuka ni Gregorio. Pero napaatras lang naman si Gregorio ng ilang hakbang, sabay baliwala yan, nadagdagan na ang bilis at lakas ko dahil nasa akin ang 2 hiyas, sigaw nito.
Pero biglang lumitaw naman sa harapan nito si Senyor Lucero na nasa sagad na anyo ng sinaunang gabunan. At sipa nito sa katawan ni Gregorio. Tumilapon si Gregorio papabalik ng loob ng simbahan. Sa paglusot nito sa nakabukas na pintuan, tumama ang katawan ni Gregorio sa isang santo sa loob. Sabay, ha! Bumangon si Gregorio. Ngunit bago pa man ito makabangon ng tuluyan, tumaob ulit ito sa pagbagsak naman at pag-apak ng pangil ng kanluran sa kanya. Bumabayon mula sa bubong ng simbahan. Binutas niya ito. Ah! Bumangon ulit si Gregorio na nagpupumiglas na sa pagkakaapak ng pangil ng kanluran sa kanya. Napatalon naman ng papaatras si Ingkong Yamada dahil parang naghuhurumintado na si Gregorio sa kilos niya. Pero isang liwanag na parang kidlat ang pumasok noon sa loob ng simbahan at sa isang iglap lamang, sumalpok sa isang poste ng simbahan si Gregorio na may nakabaong espada na sa dibdib nito. At nung tignan ni Gregorio ang may hawak noon, Mikael, eto na ang ikaapat na kamatayan mo. Bulong ni Kael. Alright! Ang lupit nun, mga kabagis ko! Paano? Malapit na tayo sa katapusan, mga kabagis ko, ha? Pero pagkatapos naman ng kwento na ito ay mag-one-shot story na tayo. Try natin yung ganong format lang ng uploading. So kita-kits tayo sa next episode. Hanggang pinale, syempre. Wala pa tayong shoutout ngayon. Baka sa susunod na lang. Salamat sa suportang tunay.